Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Sa gagmay pa makita mo na pinanggang higala, amigo'g amiga, saksihan ta kamaayo sa katawan, pagpanggag pagamunga sa Clarin sination ta. Sa Clarin, sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Aabi-abihong mga tao, buhatag maayong serbisyo. Di gyud ka mahayang duulan, mga bata man o tigulang. Ilaaga sa susuman, panggaon ka sa taman-taman. Luwas nga puloyan yan sa Clarin, atong matagamtang. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka sa Clarin, mo lang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo, dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Sa Clarin, pinangga ka. Duling hayaw ta subas bituon, kauban ang ginikanan o gigsuon. Magdala ta og fish cracker, sumanog guban pang mga pagkaon. Magpahangin sa bukid sa Bernard, ug magtampisaw sa dakong subas dalingap. Kung gusto ka magpadagat, ang tanang resorts andam mo alagaan. Kung dayo ka sa Clarin, panggaon ka sa Clarin, walang mabatunan, di unay gugma. Way susamang kasadyang masaksihan mo,
Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kamuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag klarin. Kauban ang tibok puwersa sa Action TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag klarin. Oy, it's been a while, ha? It's been a while. Medyo dugay-dugay itang waka program, doy. I miss you all. Mayong buntag na tutanan, mga Clarin. Hoy! Good morning! Konsihal More. Ate More, good morning. Good morning! And Madam Eleanor Bation Lungayan. Wow, nice. Good morning. Mga taga-Ascenso Clarin. Good morning! Yes, mayong buntag mga pinangga mga ka-Ascenso. And of course, kita na punta. Nobyembre na doy. Nobyembre 5 na. Nahugot na ba atong mga kinuha sa minteryo nga mga mga cupcakes, mga anong miiko man eh. Adjasan sa inato doy. Mayong buntag na itong tanan. Good morning! Good morning. Good morning! Kung na naginibuslot ng atong kilid ay makita namang adlaw. ang sinag sa adlaw. Sinag pas agtang ni Don Miguel. Mayong buntag 29 ka barangay and kaming tanan. Diri sa Action TV ug sa Farm Radio. Mutimbaya kaninyo og Good morning! mayong buntag Clarin. Oy, kumusta man ang ato ang pagsaulog 2024. Ato ang ginahatag kaninyo ang live feed kung dili magali live, but of course ang mga recorded ana nga mga images, mga footages and whatsoever para masaulog na itong tanan kay adlaw manas Misamis Occidental doy. Di bitaw para sa una no nga magsaulog sa una sa kuan kining araw ng Misamis Occidental o kita kagi malipay sa unang panahon naman bitaw ma-feel na ginato tanan nga uy birthday days Misamis Occidental. Mayong buntag sa dili pa ta mohatag sa balita kay labi na sa lagay sa panahon. Din ni lagay ang panahon, no? ang lagay sa panahon doy medyo mupadulungay na pud into typhoon category na pud Mercy. O so to Marce. Kung tanawon ning ihang pangalan be kay Marce. Nasus gabi. Moingon dayon sila kanang babay manunta. Oy dili oy. Naka-set up na nadaan bago pa magsugod ang tuig doy. Naka-set up na ilang mga names din na sa ingon nga nay gender. Ang bagyo. Ingon din mo babay manunta nganong kusog man. Dili ha. Ginganlan na guna siya. For the sake of record managod. No, for the sake of record na siya. Pero lagi, trivia lang ng jutay. Sa una ko bago pa nagingan lang ng mga bagyo, ang nag-imbento niya na pasaylo atas, nalimot as pangalan. Pero sa kanya to, ang ingalan sa bagyo daw, sa Amerika man na sila nagsugod yun. Mga ngalan sa mga politiko nga palpak sa ilang trabaho. May ingalan sa bagyo. Kung naanda naman mo nang for the sake of record po. Nganong for the sake of record man Don Miguel? Kay lagi itala man to dito kani si for example si Bagyong Yolanda kusog kayo to. Mo ni ang na-damage ani ana. Ngana for the sake of record man na doy. Dayon mas mapasayon po dayon ang proseso sa gobyerno, mga hinabang, ana ba? Dayon pag
pag-inventory nila, saan na nila, yan na naman na sagod. And of course, lagi padulungay, dakong posibilidad nga mamahimong typhoon category si Bagyong Marce. Naana siya karondoy sa kategoryang ginatawag nga severe tropical storm. Unang atangi po na itong mga updates so niyang taon-taon every now and then maghatag-tag updates na doy. Sir Ronald Hava, Butch Mall, Lynn Canyalita, Nagaguta, Eleanor Bation Lungayan, Janjan Panglinawan, o Rem Ascuna Fuentes. Salama yung buntag. Good morning! Please like and share this live feed Kung asa mo dapit naglantaw, daghan kayo tagi-agian sa tong live feed Dili lang kaning kang Mayor Jojo, dili lang kaning kang Vice Mayor Ging, sa SK Federation sa lungsod sa Clarin. Asa pa na dapit. Of course, sa kinatibuk ang pwersa sa Trimedia Broadcasting, kanang Farm Radio, Northern Mindanao Daily, kanang ginatawag nga Malindang News Cooper, kana mo na pamilya sa Kwandoy, mo na pamilya sa kanang Trimedia Broadcasting. Atangin na doy usab ang mga balita para unyang taon-taon. National, lokal o ang atuang baliko na to na ang atong ginatawag nga weather forecast for the rest of the day sa kinatibuk ang nasod o gani sa lungsod sa Clarin. Kung muulan ba ako kaulig sinakaban gapon. Imbes maghikay na ta. Uli na ta. Bing kusog na nung king ulan nga kanapitong mukha na bitaw tog. Pero gabi no, na ako'y nakita somewhere in Latin America na doy. Sa bagay, Latin America to siya na itabo. Ato siya dapit, Paraguay, basta dapita. Nalimot ng kung asa to dapit. During soccer match, no, sa mga batanon. Sus, kalit bito ng mingkuan, mingliti. Naigo ang sa kabata. Pero tungod sa kato kusog gid kay nang liti doy. Ngano man? Tungod sa kakusog sa kanang ginatawag nga shockwave. Unsa man ang shockwave oy? Kana bang pagbusikad ba? Kana itong hangin na siya and pressure nga di na nato makita. Pugpwersa na siya nga mga patuklod nimo. Kuno shockwave. Tungkol sa shockwave doy, siguro mga more or less 5 hangtod sa 8 ka bata ang natumba. Pero isa nga naigo ato exactly sa liti. And unfortunately, na kuan gyud din taon, nintaliwan gyud din taon. Matud pa ang nasangpit nga bata. Iguna na kakusog ang gahom sa kinaiyahan. Anyway, ato nang iyampo kanang mga bata na yung taon nga na ning kuan. Gani na po'y update nga dito sa may unsa to? Sa singalan ining lugar El Salvador, sakop sa lalawigan sa Misamis Oriental. Sa ka-pick up nga ni bangga dito sa truck doy, dayon more or less aduna po'y ning taliwan. So inguna na atong giyampo ng mga inguna na nga mga katalagman mangyapon na. Again, atangiha ang mga balita may tungod sa national, lokal o even ang atong weather forecast. Again, oy, Gima, unsay Gima Gudon Miguel, oy. Gina Imbrado Dula. Good morning, Asenso Clarin. Good morning! Mayong buntag. Good morning! O gani, di na nato lang ayon pa, dirita karon sa uluhan sa atong mga balita para unyang taw-taw sa atong national news. Sa uluhan sa itong mga nasyonal nga mga balita, DPWH
giawhag nga sugdan ang pagdeterminar kung asa magtukod or matukod ang mga bagong evacuation centers ubos sa Safe Pinoy Centers Bill. Kani medyo makabalos na kita sa PhilHealth ani. Another national news, pondo sa PhilHealth para sa sunod tuig di na dungagan sa Senado. Comelec, padayong nangandam bisan og napasaka na ang balaod nun nga gustong ipuspon ang BARM elections. Last one for the national news later. PNP gitataw nga lihiti mo ang raid batok sa scam hub sa May Malate, Manila. Kanaog uban pa mga pinangga mga kasedso, human lamang nining mga pipila ka mga paimang naog paybalo, maayong buntag klarin. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, tayo'y Asenso Pinoy. Tayo na sama-sama nating iaangat ang ating bayan tungo sa kasaganahan. Ang pagsisilbi para sa lahat. Tayo na umunlad, sumama kayo. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, tayo'y Asenso Pinoy. Asenso Pinoy, panalo tayo, tayo'y Asenso Pinoy. Progreso sa bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo. So kini usa ka kayunon kadili kita to mahimong pakyason or atong palabyon. Atong tutukan. Doon na kani siya ay tinguha, no? Nga para makahatag o mga libre, katong iyong libre nga mga serbisyo. Hindi nato ni palabyon. It's bringing the government closer to the people. Dili na kamo dito sa mga, kami na ni sa inyo, ha? So atong i-avail kani atong mga kahigayunan karon kay sayang kayo opportunity na kayo ni nato, no? Tungod kay ang lokal na gobyerno naglantaw sa panginahanglanon sa atong lungsod o nabalo na to mo nga ang atong ayuhan mo ni priority sa ato ang panggoberno. Pero ako kibalo sa plano sa Ginoo. Kay malumang ko ako di akong sa Ginoo nga Lord. Kay malumang ka sa akong kapasidad, pero I know nga ikaw ng planning what is best for us. So, kung sa plano sa ako, that will be done. Karon kay mayor magandang ihangin. Wow. Ning pamalandungan. So, maningkamot lang ko kung diligan sa itong katawan sa Ginoo na maningkamot ko nga kung sa mga responsibilidad at gitahas isip na municipal mayor, ako nang paningkamutan na ma-perform na ko akong duties with integrity and dignity. Wala na'y luna ning mga ingana nga mga kalalakihan nga magdagmal sa mga kababaihan. Mao ni itong advokasya karon. Dili nato ni ma-achieve usa ka pitik lamang kundi kini sa panaghiusa nato tanan. We can achieve sa panaghiusa ilabi na sa mga barangay officials, ilabi na karon nga naamo. Ang ato mga teachers nga naa karon dako kay mo role. Dili kini siya tiyaw-tiyaw. So, karon usab dinisag na rin pausaw ang klariang batok droga o CBD. Naapakaroon for action taken.
para ato naming i-declare ang atong lungsod na kita hindi sa lungsod sa Clarin, pinaagi ni Kapitan. Ilang siguro na po ang enforcement na taas kayo sa mga Kapitan. Ako, hangyo ito ninyo. Tutuokan yun nato ang droga din sa lungsod sa Clarin. Kaya sumala pa ni Governor, di yun niya maangkon ang misamis occidental na magmalinawon kung naapadoy nagpahuyod na droga din sa atong lungsod. Mayong buntag sa tanan. Salamat sa pag-welcome diri sa Clarin. Ako si Desiree Gonzales. Ako ang representative from Oxfam. Na ako para mag-evaluate para sa SHE project or hindi itong ginatawag na Sexual Health and Empowerment Project na gi-implementar diri sa inyong lungsod sa Clarin. Nagi-recognize siya as champion, no? Isa gid siya sa mga na-identify na grabe gid ang iyahang pag-suporta sa SHE project o sa gender and development na mga aktibidades. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago, ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Sa kahit anong larangan,
Welcome back, and of course mo kinikaron ang atong paghatag balita. Maayong buntag Clarin ug sa atong nasyonal nga mga tinubdan. Comelec padayong nangandang bisan og napasaka na ang balaod nun nga gustong ipostpone ang BARM elections. Mga kasedso, walay plano ang Commission on Elections kon Comelec nga hunungon ang ilang pagpangandam alang sa unang piniliay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM. Kini bisan pa sa gisangat nga balaod nun ni Senate President Francis Escudero na dili na ipadayon ang gikatakdang eleksyon sunod nga tuig. Si Comelec Chair George Erwin Garcia niingon mga kaasedso nga ang maong sugyot gisumite ra ngadto sa Senado ug wala pa kinihingpit nga pagpatuman na. Tungod kay adunay taas nga diskusyon sa nasangpit nga proposed bill, himon gihapon na sa Comelec ang mandatory niini sa pagpangandam sa BARM elections. Gani mga kasenso, gisugdan na sa komisyon ang pagdawat sa mga mufile og kandidatura sa BARM nga gisugdan kagahapon. Another one from the national news. Ato kaganiha pwede itong kuha na to kanang consider as regional news pero pang nasudnon manggod nga concern. PNP gitataw nga lehitimo ang raid batok sa scam hub sa May Malate, Manila. Ang Philippine National Police kon PNP mga kasenso ni barog nga lehitimo ang ilang pag-raid sa Century Park Tower sa May Malate sa Manila diin 69 sa 69 ka mga langyaw ang gidakop tungod sa giingong pagkalambigit sa love scam o cryptocurrency scam. Matod pa ni PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, walay igo nga mga permits ang target nga kumpanya nga Vertex Technology nga nag-ilis sa ngalan nga Quantum Solutions. Nag-ilis pa sa ngalan ha. Gihimo ni Fajardo ang maong pamahayag human ang tagdumala sa maong edipisyo ni pasakag reklamo kang Interior Secretary John Vic Remulla batok sa PNP. Giingong apel sa raid ang PAGCOR ug ang Securities and Exchange Commissions tungod sa kalapasan sa warrant subjects sa Securities Regulation Code. Matod ni General Fajardo niingon nga katungod sa kumpanya ang pagpasaka og reklamo apan iyang gi-insister nga legal ang pagronda batok sa quantum. Ang 69 or 69 ka mga langyaw nga nasikop gipaubos sa verification ug turnover na sa ilang tagsa-tagsa ka mga embahada. Giklaro sab ni Fajardo nga ang ika-23, ika-23rd nga andana kon ika-23rd floor sa Century Peak Tower lang ang gisilnahan sa search or gisilbihan actually sa search warrant og dili ang tibuok building. Actually kana palang daan nga pamahayag doy mo nay nagdala nagpalig-on sa legality niya na. Pwede man ang maong dili kay pwede but of course kanang tagsa-tagsa ka mga floors ana na manilailahi nga mga edipisyo tag-iya. Na daw big katong isa ka floor mo'y naghatag og kadautan ato langag dili na lang pud sudlon kay para di maapektahan ang kinatibuk ang building. No, it is not. Again, balikon taha ang ika-23 nga andana kung ika-23rd floor lamang sa Century Peak Tower ang gisilbihan sa search warrant ug dili ang tibok building. Sa pagkakaroon ang pag-verify ug pagtuon sa mga sulod sa Quantum Solutions computers nagpadayon. Another one from the national news. Giauhag DPWH giauhag nga sugdan na ang pagdeterminar kung asa matukod
ang mga bagong evacuation centers ubos sa Safe Pinoy Centers Bill. Giawhag karon ni House Deputy Minority Leader ug bagong generasyon party list Representative Bernadette Herrera ang Department of Public Works and Highways kun DPWH nga sugda na ang pag-ila sa mga dapit diin tukuron ang mga bagong evacuation centers ubos sa Safe Pinoy Centers Bill. Ang maong sugyot mga kasenso gituyo aron matukod ang mga evacuation centers sa matag lungsod ug syudad sa tibok nasud nga climate resilient. Ang DPWH mao'y mangulo sa pagtukod sa maong mga evacuation centers samtang ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kun NDRRMC mao'y modeterminar sa high-risk disaster-prone areas nga mao'y prioridad sa pagtukod. Matod pa ni Herrera mga kasenso samtang sayo pa maayong madeterminar ang estratehikong lugar nga tukuran sa maong mga evacuation centers. Matod niya nga ang inisyal nga pondo para sa pagpatuman sa maong sugyot mahimong kuhaon sa 2025 national budget. Atong ikot ha, pinagis Bisaya ang nasangpit nga magbabalaod mga kaasenso. Ang akong sugyot karon sa DPWH mao ang sugdan na ang pag-ila sa mga barangay diin mahimo ang mga bag-og evacuation centers. Akong girekomendar ang mga barangay diin ang mga bagyo mulanfall, mga lungsod nga sa palibot sa mga aktibong bulkan ug ang mga LGUs nga lagmit makasinati ug mga makadaot nga mga linog ug pagdahili sa yuta. Again, matud pa ni Congressman Herrera. Mo komentaryo ko atong jutay ha. Ang balay balawranan bitaw nagproblema pa day sila pagpa-implementar ana. Pero sa Misamis Occidental, kaluis Ginoo tungod sa pagpanginingkamot sa itong mga lokal nga mga kuandre, mga lideres or sa mga probinsyal nga mga lideres, si Congressman Ando, si Congressman Jason dito sa 1st District o labi na si Governor Henry. Di daghan na kayo tagipahimutang na nga mga evacuation centers. Unya strategic kayong mga lugar kay habog and at the same time habog pero dili pangpang kanabang elevated pero nastunga-tunga sa dito sa kuan elevation sa topa dili dali-dalig ka apektos baha. What I'm trying to say is advanced jutay ang lalawigan sa Misamis Occidental when it comes to paghatag solusyon sa mga nasangpit nga mga problema. Kani, balita ni para sa kanang mga nangasuko sa Pililta. Kada bitong bisa paggrabe na kayong imuhang paghatag o kontribusyon kada bulan halos or dili kada bulan but kada trimester halos kanang mag-increase permente. Naalang yapong kay exist og hospital kasimbako. May gali kay Dres Misamis Occidental na free hospitalization program. Wa pa. Kani kabalos gyud ani doy, kabalos gyud ani. Sa atong national news, pundo sa PhilHealth para sa sunod tuig di nadungagan sa Senado. Si Senate President Cheese Escudero ni pasalig nga dili na patasan sa Senado ang subsidy sa gobyerno ngadto sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth. Ang PhilHealth mo'y usa sa gitakdang pangutanon sa mga senador sa plenaryo human sa Temporary Restraining Order kung TRO nga giluwatan sa Korte Suprema kalabot sa pagbalhin sa surplus funds sa PhilHealth ngadto sa National Treasury.
Ani di lang ko mo komentaryo ani diri medyo technical pero nakoy stock knowledge ani kabahin ini di lang nako i-air kay nyagma foul ta. Matod ni Escudero, dili napatasan sa Senado ang subsidies gobyerno sa mga programas PhilHealth tungod sa kadaghan sa sobrang kwarta sa state health insurer. Pupunay na sa kung una-una. Mag-uli na gali sila ilang kwarta sa treasury niya, magpadugang pa. Kung sa mangyon. Matod niya nga mapilde mga kasenso ang mga sakop sa PhilHealth kung kinidili na magamit pag-usab ang pondo sa ahensya ilabi na kung adunay inflation. Gitata usab sa leader sa Senado dili na kinahanglan nga mangayo pa og dakong pondo kung dili kini magamit o mahugot sa katapusang tuig. Mo gali na matod niya, usa lang kini sa mga butang nga ngay klaron sa PhilHealth atol sa plenary deliberations sa proposed 2025 budget. Sa atong pagbalik mga pinangga mga kasenso, ang atong balitas kay imtang panahon, human lamang nining pipila usab ka mga pahibalo, pahimang no. Mayong buntag Clarin. May adlaw sa tanan, ako day si John Christian Dio de Coronado, 23 years old, sa TCG sir sa Tangub City Global College. Ryan Lord V. Magalyon, lumulupyo diri sa Purok Ono, Barangay Sigatik Jot, Laring Misamis Occidental. May buntag sir, no? So, ako day si Romeo de Los Angeles, 24 years old. Ako si Karen Dabon, nagpuyo sa Purok Ono, Kanikapan, Misamis Occidental, Clarin, Misamis Occidental. So, ako usa ka estudyante gikan sa Tangub City Global College dito sa Tangub City. Nag-take og course nga Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. And sa among pamilya is nagkuan mi, namuyo mi nga simple lang, and kanang naami 5 mi kabuok members sa among pamilya, and ang trabaho sa akong papa is construction worker, and ang akong mama is housewife. And sa tulo ka mag-igsoon, ako ang magulang. Ang akong pamilya, akong parents is wala jud sila nag-eskwela in high school and college. It's because kanang kulang sila og kanang support and financial support gikan sa ilang pamilya before. Dahil diri sa mga lisod medyo kayo, walay mga kanito, wala kay mo kanako mo provide sa mga sa financial sa imong pag-eskwela. Okay sir, unsa mga biggest challenges ang imong na-encounter during your studies? Kana gyung walay kwarta gyud mo kina gyud as college students murag lisod gyud kay nang way kwarta sa eskwelahan gyud kay mga baryonon mo gud. Kana laging paghatag gyud sila sa cash assistance mo ginay dako kay tabang sa kuha gyud.
para makuha ng imong pag-eskwela. Pag-eskwela, ma-continue ba? Ma-continue yun, no? Ang naka-motivate jud nako ang mo-apply ka ning One Family One Professional Program kay labi na sa kapitos o kapobre sa tatong kinabuhi. Lami jud ning naayud tay mahuman umalampos nga makapahinambog ta dili lang kay sa atong ginikanan pero sa katong mga tawo nga ni suporta gid sa atoa para magpadayon ng akong pag-eskwela ug mahuman kining akong gisugdan. Usa jud sa biggest challenges nga ako nag-encounter sa akong pag-eskwela kay ang financial problem. Kay again, duha mi sa ako ang igsuon nagnaa sa kolehiyo, dili gyapon malikayan ang mga amuton, pero nun ilabi na sa mga boarding house. Og again, as a graduating student, daghan jud mi panginahanglan nga angay jud masuportaan ug masustain alang sa among kalampusan. Nako exam nga bayi isa dayon diri mi kapuyo sa lupagan boxing ko. Then akong papa kay wala gid siya stable nga job jud sa kuan. Basta unsa lang ang kuan naa basta limpyo lang ang pamagi. Kuan trabaho gid na akong papa then akong mama pod sahay man kuan pod trabaho pod og ginagmay tabang sa balay pero dili gid pod permanente. Ang napamotivate jud nako anong unang kay ang makauman jud sa pag-eskwela kay para makatabang di lang kay sa akong pamilya kundi sa among simbahan then sa akong kuan lugar nga dili ta ingon nga mahimo kitang pabigat pasaway okay igo ra gid ang mga allowance pa ay dili gid igo gali sa kulang pa kay ang kuan ang ako yung allowance atong wala pa ko ka-enter og kuan One Family One Professional igo ra gyud sugod dito sa crossing padulong pod sa terminal dito sa Tanggob wala na diri pa mga pa-crossing pa terminal padulong eskwelahan so ay kun yun na nako yun kuan pod sa Northside side na kape na kayo din tubig rin paway, sahay din. Igo ra gid pod makakaon sa katulo sa isang adlaw din. So dako yun kayo nag-impact nga programa kay labi na nga isa kay college student wala na kay dili na ka ma-stress kung aha ka mukuha og mga ibayad sa mga amuton. So aside sa maghunahuna pa ka sa imo ang pag-eskwela, napakay bayro nun nga hunahunaon, isa gyud ni programa nga nakasalbar sa ako ang mga panghuna-hunaon pa. So ang akong ma-advise lang sa mga fellow na ako nga grantees puhon unta dili ninyo sayangan ang oportunidad nga gihatag sa ato ang Ascenso Administration ug unta ang ilang tabang syempre ato po untang tagaan og maayong dalan para lang makatabang hindi lang sa ato ang pamilya pero again sa ato apong komunidad or community. Do not waste the opportunity nga gihatag sa kanang ani nga program. Kay kanang dili sa tanang panahon mahatagan kag ingnaning opportunity and i-grab nimo siya, of course, kanang magkuan ka kanang study more. Focus jud ka sa imong study para kanang ang kaning scholarship program magpadayon siya para nimo kay dira nakita sa katong nagdumala ani nga program nga nindot ang imong kanang performance sa imong pag-eskwela. Ako lang yung ma-advise nila sir nga dili nila sa sayangan oportunidad na gihatag ana nga programa kay labi mohatag nato og kuan 5,000 a month at pangitana then ang uban mo sir kay murag isa walang bahala nila ba kay nakoy nadunggan katong pag kuan pag ingon ni governor nga daghan daw kayo mga murag nangabagsak bitaw sir wala lang sila although di punta kay ingon wala nagpasagad sila pero murag nakulangan jud ilang effort uno sa tanan damo salamat sa Ginoo nga nasa mga tao nga ihatag bitaw nga instrumento nga magtabangan kami mga kapos. Akong kinasingkasing nga pasalamat kang Governor Attorney Henry S. Waminal, kang Congressman Andu Waminal,
sa uban sa iyang mga board members, labi na sa amuang action man diri sa lungsod sa Clarin, Mayor Jojo Roa o kauban ni Ging ng Bayan or Ging de los Santos. Yes, as atong Vice Mayor o kauban sa iyang mga konsehales. Akong dako pasalamat kay isa ako sa maswerte nga napili para mapadayon ng akong pag-eskwela. Una sa kita tanan, no? Pasalamat jud kang Governor Henry S. Nominal. Kay mao gini siya ang nagpasimuno gyud nga nagtukod aning OPOP grante. Then pasalamat po ko nga isa jud ko nakuha sa OPOP grante. Sa kadaghang college student, isa jud ko. Salamat jud kayo ko. Pasalamat po ko kang Mayor Jojo Roa at og kang Vice Mayor Riza sa Paminal de los Santos. Kay sila gyapon ang nag-support gyapon sa atong lungsod. So, dako akong pagpasalamat niko og sa Team Asenso kay tungod ani nga scholarship napadayon ako akong pag-eskwela karon mo graduate na jud ko. And of course, I feel gratitude and appreciate those people behind this scholarship program. Kay dili lang ako ang naka-avail ani, more students ang naka-avail ani, and pohon unta daghan pa ang maka-appeal ani. Akong dakong pagpasalamat pud no sa atong action man Mayor Jojo Roa and Vice Mayor Ging de los Santos. Dikita karon mga pinangga sa kahimtang sa panahon atod ganato sa Asenso Pinoy Party List, and of course ang atong suki diri sa Action TV ang Eugene Tailoring. Oy tigtahi na sa mong mga uniform doy kani atong gisuot to. Una siya. Ana sa may Purok 1, Barangay Poblacion 4, Clarin, Misamis Occidental. Mas mi kusog ha si Bagyong Marce nga gani dakog posibilidad nga mamahimong typhoon sa pagkakaroon napa siya sa severe tropical storm. Gani kung unya manggaling taw-taw ni kung dili pagid mausab ang iyang kakusgon og gani mas bukusog pa siya, mamahimo gayud siyang typhoon category. Sa pagkakaroon, adunay kakusgon 110 kilometers per hour ang iyang tuyok. Sa tuyok lang na siya. Pero ang iyang bugso o iyang puwersa 135 kilometers na po per hour ang iyang kakusgon sa iyang puwersa. Samtang nagbaktas sa may 25 kilometros sa matag oras. Unay pinaka-consolation nato doy, medyo paspas ang iyang lakaw. Meaning to say, mas paspas usab ang iyang paghawa deres nasud sa Pilipinas. Ang iyang lokasyon as of alas 5 kaganihang kadlawon, mo may last update sa Pag-asa until now. Naa siya sa may 735 kilometers sa may Subangang Bahin sa may Baler, Aurora. Posible kung dili mausab ang iyang truck, posibleng mulanfall ang maong bagyo dito sa may pinaka northern
kon amihan ang bahin sa nasud nga Pilipinas dito sa may Cagayan or sa may atong subon atong istorya ha, sa may Kalayaan sa may Cagayan, okay? Sa pagkakaroon, signal number 1 na doy sa may kanang atong listahan nga atong gipakita ninyo sa atong screen. Sa may Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, northern and eastern portions of Isabela. In particular, sa may Makunakon, San Pablo, Palanan, Dinapigue, Santa Maria, Cabagan, Tumawini, Santo Tomas, Ilagan City, Divilacan, San Mariano. Ang amihan ng bahin sa may Apayao, in particular sa may Santa Marcela, Luna, Calanasan, Flora, Pudtol, o ang amihan ng bahin sa may Ilocos Norte, in particular sa may Pagudpod, Dumalneg, Adams, Bangge, Burgos, Pasukin, o Vintar. Walang gyapon na as of ato ang mamatikdan, walang gyapon na ang mga lugar doy ang gisalanta ni Bagyong Christine, ni Bagyong Leon. O gani iampo nato nga mausab ka na ang track ni ana, o gani mas maayo nga iampo nato nga malanay na lang ginauna bes kana si Bagyong sa ngalan ana Marce. Posibleng mo baha usab dire sa ato ang rehiyon ha, tungod sa kusog nga ulan. Gani doy dire sa atong eastern portion, I don't know, wala man gideklara good pod sa Pag-asa nga unsa ni siya kaning dako nga cluster of cloud dire. Mura naman siyang matawag nga low pressure area, pero wa pa man pod gideklara ha. Again, dili ko wala ko'y gahom nga mo deklara nini. Pero dako ang cluster of cloud dire sa may unsa ni siya, southeastern portion sa atong pulo sa Mindanao. Unay magdala usab og mga panganod ug dalag pag-ulan gani dire pod sa to ang western part sa atong Mindanao doy napoy mga pagpangilat dire tungod niini mga patak-patak nga mga clouds. Munang posibleng mubaha kung mukusog kaayo, grabe kayong pag-ulan dire sa atong rehiyon des. No, in particular sa may Lanao del Norte, Misamis Occidental, Bukidnon o Misamis Oriental. Posible usab nga mubaha dira sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon Barm, sa may Lanao del Sur, Maguindanao ug North Cotabato. Dito sa Luzon, posible mubaha dito sa may Cagayan Valley nga gani na po'y signal number 1 dira dapita mga pinangga, mga kaasenso. Sa atong lungsod sa Clarin, unyang hapon, muulan ng yapon doy, magsugod og alas 2. Gani alauna magpangilat na kung dili manggaling sa tanan, but kanang sa mga kabukiran, padulong na nag alas 2, alas 3, pwede na namundang ang dagom. Mubalik og hayag at least, no? Mubalik og hayag ang kalangit, di man muhayag kay gabi naman na, but mubalik og pamituon. Ayun, ang atong mga kalangitan, mga alas 7, alas 8, pinatpuntag dili mausab ning forecast nini. Og tinuod ni siya, alas 7, alas 8, nanay mga bito na itong makita sa kalangitan. Mo kanay kahimtang sa panahon for the rest of the day today ha. Sa atong lungsod sa Clarin o gani sa kinatibuk-ang nasud sa Pilipinas. Atod kadato sa Senso Pinoy Party List o sa atong suki diri sa Action TV ang Eugene Tailoring nga na may mutang pagkuno Barangay Poblacion 4, Clarin, Misamis Occidental. Sa atong pagbalik, mga lokal nga balita, no? Unyang taod-taod lamang, human lamang niining mga pipila ka mga pahibalo, maayong buntag, Clarin. Aniya na. Oy, temsa ha kay nag-adjust sa teknikalan eh. Kay nawala ang atong mga pahinumdum sa agoy. Ako'y nakasalaan eh. Sige, dili na lang sa nato to palutsod o diyan na lang to tawtawod eh. Kadjot lang ha kay nasa tay adjustments jutay diri kay agoy kaning kalihukan naging Don Miguel. Time sa time sa jud kayo.
Naman tayo gihimo kagahapon sa tong computer din waday nato na balik. Agoy nawala na gid hinuon to siya. Kadjut lang ha, kadjut lang. Oh. Sige, kato na lang to siya. Agoy. Okay, so unya na lang to. Wala gid na katong video ha, para sa to mga pahidomdom. Agoy, ikaw gid Miguel no na nawala na lang gid hinuon to siya. Okay. There you go. Kanay siya ato din siyang palutson diri and of course kadibe ato din sulayan. There you go. Welcome to Lorene, a delightful 2009 where the rich flavors of Filipino dili na to. Di na to pugson. Di na to pugson doy. Una na lang na magganang pahinumdom ni mo dyan. Una na lang. Imo na lang gipo. Okay. Salamat kayo diga. Salamat kayo. Maayo gini atong technical na. Oy, Ginoo ko, ha? Saan naman to? Matik ta, mga pahibalog, mga balita. Kinsa to'y ganahan ni bambu diri. Makakita nagitang bambu anis Misamis Occidental. Kani bitang atong lokal nga mga balita doy ato lang ning ipaagi og pahibalo ha. Kay unya na pamantay program didto na to na iyagyag tanan. According to the agenda sa Misamis Occidental Provincial page doy. Matod pa silang post, ako lang basahon litra por litra. One of the most anticipated events for this year's 95th provincial anniversary of Misamis Occidental is the 1st District Congressman Jason Paredes Almontes Night or Congressman Jason Almontes Night with the celebrity performers Bamboo and the Juans this November 6. That will be tomorrow at 7 p.m. at Mopac Grounds, Oroquieta City or kanang Misamis Occidental Provincial Athletic Complex. For non-Misamisnons, please i-scan ang QR code nga na makita sa The Agenda Asenso Misamis Occidental. I-scan na for your registration. For Misamisnons, para kanatong mga Misamisnons, free ang concert tickets and available ka na siya in your respected local government units, and if you have the latest Asenso Pinoy ID, you can use it as a free concert pass. Again ha, if you have the latest doy katong plastic nga Asenso Pinoy ID, mautoy pwede ninyong himuong ticket. Get me? Ato lang nang gipahibalo doy kay unya ato nang palawman sa atong programa. Anyway, motoy ato ang mga balita ha. Nasyonal, lokal, atong lokal di lang sa kay nato nang i-emphasize kay naman tay unya alas 12:30 padulong sa alas 2:30. But of course, this is me, Jordan Miguel, and I'm saying bye-bye. God bless us all. Kita taon niya sa itong programang lungsod sa Clarin karon. But for now, bye-bye sa ta. Kay sama sa inyong makita. Natay adjustments due tayo sa computer kay naay medyo technical nga mga problems din eh. Bye-bye. God bless us all. Mama Mary loves us all. Hashtag Asenso Clarin. Hashtag Asenso Segundo Distrito. Hashtag Asenso Misamis Occidental. Hashtag Asenso Pinoy. Ug sa Clarin Pinanga ka.
Additional na itong hashtag, hashtag 70. Bye-bye! Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Na dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Na dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka.